hindi mangyari yun, abato pa rin natin ang ikapo na dalhin natin sa templo. Oo, pero Yan po ang sinasabi po rito. Para hindi tayo maturingang magnanakaw, Yan. dalhin Praise po God. natin. Ngayon, ang tanong po dito, ano bang ibig sabihin ng tithes o ikapo? yun lang gusto Ayan. kong marinig. Ano ba ibig sabihin ng tithes? Rebrady at Pastor Ed. Okay. Oo. Ito pong paksa na ito ay isang controversial issue sapagkat may ilan pong gumaganap at may ilan naman din pong hindi. But of course, ano ho ba ang susundin natin? Kaya nga po tayo nag-aaral upang ma-enlighten po tayo. At ito po ay sa pamamagitan ng maliwanag na salita ng Panginoon na ito pong pag-iikapo po natin ay isang ugnayan ng Diyos at ng tao. Na ang isa pong mabuting tao ay may pagsunod sa Panginoon. Ito pong ikapo ay matagal na po itong utos para sa atin. Kaya nararapat lamang po na bilang isang mabuting Kristiyano at mamamayan, gawin po natin ito. Naalala ko tuloy yung sabi ng Panginoon sa Bagong Tipan na ibigay daw natin sa pamahalaan ang nauukol para sa pamahalaan at ibigay natin sa Diyos ang nararapat para sa Diyos. Sa tingin ko, Reba Joey, ito yung binabagit ng Panginoon ukol sa pagkakaloob ng handog at mga ikapo. Pwede mong dagdagan itong mga magagandang punto na ito na ating nabanggit. Ayan. So, gaya nga na sinabi ko kanina, para po magtuloy-tuloy tayo at maganda ang ating flow, ano ba ibig sabihin ng tithes o ikapo? Alam niyo po sa Bible, pag sinabi pong tithes, ito po ay ikasampung bahagi ng iyong kinikita. Ano po, ng income na tinuturo ng Biblia. At ito'y sinabi ng Diyos sa bansang Israel nang kanyang inilabas ang Israelita mula sa Ehipto. At ang pagbibigay po ng ikapo na sinabi ng Diyos sa Israelita ay bahagi ng kanyang utos noong panahon na yan na kanya pong sinasabi sa mga Hudyo. At ito po ay sinasabi ng Diyos na yung 10 bahagi ng iyong kinikita ay dapat mong ibigay, ito ay akin. Ibig sabihin, kung babasihan po natin ang sinasabi ng Biblia sa Lumang Tipan, pag ikaw ay nagbigay ng ikapo, wala ka pang ibinibigay sa Diyos. Tama. Dahil ang 10% na yan ay sa Diyos. So, iyan po ang sinasabi. Bagamat yung pong kautusan ay lumabas noong panahon ni Moses. Pero before the law, bago dumating ang kautusan, meron na pong nagaganap na pag-iikapo kahit wala pang kautusan. Ito naman yung panahon na nagbigay ng ikapo si Abraham kay Melchizedek. Wala pa po ang law. So, ibig sabihin, iba po yung pagbibigay ni Abraham kay Melchizedek ng ikapo nung panahon na yon at iba naman yung ikapong tinuro ng Diyos sa Israel nang ibaba niya ang kautusan. At yung Malakay na ating pong binabasa kanina ay bahagi po yan ng kautusan na sinasabi ko doon sa ibinigay sa mga Israelita nung panahon ni Moses. At ang matindi dyan ay di sinabi talaga dyan ng Bible, ayon sa kautusan, ay kapag hindi ka nag-iikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Iyan po ay ayon sa ilalim ng kautusan. Pero ito ho ang maganda. Ang Biblia ho ay nagturo, lalo sa panahon natin ngayon, na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Tayo ay nasa ilalim na ng biyaya o grasya ng Diyos. Ang tanong, kailangan pa bang obligahin ang tao na magbigay ng tithes sa panahon ito ng biyaya ng Diyos? Ano ba sabi natin, mga kapatid kong referento? Kung pag-uusapan ang pag-oobliga, kung nung unang araw wala pa ang grasya ay ginagawa na ito ng mga tao, mas lalong higit natin gagawin ito. Dahil nasa ilalim tayo ng pagsunod sa Panginoon, mas mabuti na gawin natin yung ginagawa natin dati. Pero ngayon ito'y gagawin natin ng may buong kasiyahan, may buong kusang loob. Hindi obligasyon. Hindi obligasyon. Yeah. Ito'y tanda, pagpapakita ng kabutihan ng Panginoon sa mga buhay at pamilya natin. Yan. Tama ba yun, Brother Brady? Ano masabi Yeah. mo, Brother Brady? Maganda yan, mga kadagdagan lang po ng sagot doon sa katanungan, dapat ba nating obligahin? Yan. Now, ang salitang obligahin, parang pipilitin talaga natin ang lahat ng mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos. Kasi, Yes. ang hindi anak ng Diyos
at hindi lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi mo talaga mapipilit yan. Kasi ang kinakausap ng Biblia, mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos. Pero, Hindra 9, Amen. sa talatang 7 hanggang sa talatang 8. Maganda po ito, no? Ang sabi po dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kaniyang pasya or decision. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, Yung. sapagkat ang ibig ng Diyos ay magbigay ng may kagalakan. Yan. Magagawa ng Yes. Diyos na kayo'y pasaganain sa lahat ng bagay at hindi pa sa inyong at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. So, ang sabi po dito ay kusang kusang loob ayon sa kanyang kaprasihan. So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos at lingkod ng Diyos, hindi na kailangan yan obligahin. Hindi na yan kailangan pilitin. Bakit? Mga anak yan ng Diyos, si mga lingkod. Ngayon, kung may mga anak ng Diyos at lingkod ngayon na hindi niya ginagawa ang katapatan sa pagbibigay ng ikapo, malaking problema yan kung anak ba talaga siya ng Diyos o hindi. Okay. Kasi, ang totoong anak ng Diyos at totoong lingkod ng Diyos, hindi po pinipilit o hindi inobliga. Kung naintindihan niya na anak siya ng Diyos, lingkod siya ng Diyos, kusa niya itong gagawin ng may pag-ibig sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos. Hindi po niya gagawin ito para ipakita, ipagsigawan, o ipagpangadakanan, o magpasikat. Hindi po. Yun. Hindi po dapat yan gawin, kundi kusang loob. Yes. Maluwag sa loob. Kasi ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak, kusang loob. Hindi napipilitan. Masaya niyang ginagawa. Bakit? Yes. Kasi naintindihan niya at naunawaan niya na ang lahat ng pagpapalang dumarating sa kanya galing sa Diyos. Yes. Kaya kung Amen. atin pong iintindihin at unawain ito, yung ikapo na sinabi ni ni Bishop Joey kanina, ikasampung bahagi, mga kapatid, kumbaga sa magkasusyo na negosyante, mayroon silang kasunduan o mayroon silang usapan. Ngayon, ang gusto lang ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak at mga lingkod, 10% lang, 10%. Pero yung 90% sa kanyang mga anak at mga lingkod, ang tanong, kailangan ba talaga ng Diyos ang ikapo o ang 10%? Now, mga kapatid, sa nakita ko, hindi yun ang kailangan ng Diyos. Pero, ang kailangan ng Diyos doon, iyong pagkilala sa Diyos na ang lahat ng dumarating sa iyo, galing sa Kanya. So, Yun. ibig sabihin, pag kinilala mo na ang lahat ng dumarating sa iyo galing sa Diyos, hindi ka nauobliga o hindi ka napipilitan mag-ikapo o mag-tithes sa bawat single sentimo na dumarating sa iyong mga kamay. So, ang dapat, ang pag-ika po ay ayon kay Rev Raddy, ay kusang loob. Ay, Ayan. ano masahe mo, Rev Ed? Kaya naman po kusang loob yan sapagkat yan po yung nananalaytay na Iyo. sa ating buhay, kumbaga yan nasa bloodline na yan ng isang Kristiyano, na yung kanyang ikapo ay talagang masaya at kusa niyang ipinagkakaloob. Balikan ko lang ang isang kasaysayan na ibinigay ng Diyos. Ito po ang tawag ko ito is Levitical law. Yun. Sa katunayan po, 30 bahagi ng ikapo ang ibinibigay po ng mga Hudyo nung kanilang kapanahunan. Yung pong unang tithes ay para sa mga Levites. Sapagkat sila po nangangalaga sa simbahan o templo. At ang ikalawang tithes po ay para sa pangangailangan ng templo. Sapagkat meron pong mga tagbo tayong maintenance, mga pagpapaunlad ng simbahan, at yung pong pangatong tithes ay para po sa pagtulong. Sa mga kapatid, yung po ay 30%. Pero sa ngayon, 10 lang ang hinihingi ng So, Panginoon ibig para sabihin, sa atin. lahat ng nalilikom na ikapo ay gagamitin sa lingkod ng Diyos, sa templo o mga bagay pang kailangan sa templo, yung tatlong binanggit mo kanina. Kaya naman Yeah. kasi iyan niratipikahan ng Diyos sapagkat
Ang mga Levita po ay walang naging portion na o mana ng lupain sa Promised Land. Yung pong 11 lamang talaga ang nagkaroon ng parte. At ang Levita po ang nangangasiwa ng templo, kaya po meron silang kobenante na itong 11 tribes ay magbibigay ng 10% of their products, of their fruits Yan. para sa Levites. So, Yun po. lumalabas nga, gaya ng sinabi kanina ni Rev Brady, hindi naman Diyos ang may kailangan yan. Kaya mo ibibigay yan dahil kailangan sa templo, Maliwanag. kailangan ng Levites, no? Maliwanag. At iba pa mga pangailangan sa... Kumakain din naman kasi sila. Ang kailangan ng Diyos diyan, hindi yung ikapo. Ang kailangan ng Diyos, yung puso mo at isipan mo na kumikilala ka na ang lahat ng dumarating sa iyo galing sa Kanya. Iyon. So yun ang kailangan niya Okay. sa atin. So ngayon, kaya kung totoo kang anak ng Diyos o totoo kang lingkod ng Diyos, hindi ka napipilitan. Pero- Hindi ka naoobliga. Bakit? Kasi naintindihan mo na yan na ang lahat ng pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin galing sa Kanya. So siyempre, mayroon siyang itinuturo sa atin kusang pagkakaloob. So, basta maliwanag, klaro na pinag-uusapan natin sa lahat ng nanonood ngayon, hindi po obligasyon o inuobliga ang tao o persahang hinihingan ang tao ng ikapo. Ang ikapo ay kusang loob natin ibibigay sa ating templo. Opo, maliwanag Bakit po po kusang loob na ibibigay natin sa ating templo? Kasi po may mga pangangailangan ang templo na dito po yan kukunin. May pangangailangan ang mga lingkod ng Diyos na dyan din po kukunin. So iyan po ay ibibigay natin ng kusang loob. Walang pangkukondena na pwersahin ang tao, pipilipitin ang leeg ng tao, ibigay lamang ang kapo. At yung iba nga ay ginagamit itong panakot, itong malaki threaten eh. Hindi nga threaten eh. Malakay threaten dahil hindi daw pagpapalain. Ang totoo nga eh. Sa totoo lang, sa panahon ng biyaya, ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Ngayon, kaya ka nagbibigay ng ikapo ngayon ay hindi dahil gusto mong pagpalain ka. Kaya ka nagbibigay dahil alam mo, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kaya pag naintindihan ng tao na siya ay mahal ng Diyos, pinagpala ng Diyos, iniingatan ng Diyos, pinoproteksyonan ng Diyos, ay hallelujah, kahit hindi ka karapat-dapat, ginagawa ng Diyos yan, ang tao, kusa talagang magbibigay ng ikapo. Kaya ang Amen. dapat itinuturo sa tao ngayon, malaman niyo po, ang Kingdom Gospel, ang tinuturo po namin, ay malaman ng maraming tao na ikaw ay mahal ng Diyos maging sino ka man. Hallelujah.